Sa isang kagubatan sa tabi ng akademya, nagpasya si Tian na subukan ang kanyang bagong kakayahan. Tumakbo siya sa hindi kapani-paniwalang bilis na tila may lumalabas na kidlat sa kanyang mga paa. Tuwang-tuwa si Tian na gamitin ang kanyang bagong talento, hindi siya makapaniwala na kaya niyang tingnan ang mundo sa ganitong paraan. Pagkaraan ng ilang saglit na pagtakbo, tumalon siya pababa mula sa isang bundok at naglanding gamit ang kanyang mga paa. Siya ay nasisiyahan na ang talento ng Silver Moon Wolf ay kamangha-mangha. Matapos subukan ang kanyang bagong kakayahan sa kanyang kasiyahan, umupo siya sa isang malaking bato at nagsimulang mag-cultivate. Isinasalamin niya sa kung paano ang kanyang bilis ay maihahambing na ngayon sa isang martial warrior, pero ang kanyang pangkalahatang kakayahan ay kulang pa rin. Nais niyang makahanap ng paraan upang mapabilis ang kanyang cultivation. Habang siya ay nagko-cultivate, dumating si Jiang Ba upang batiin siya. Sinabi niya kay Tian na hinanap niya siya sa buong akademya. Nang makita ni Jiang Ba ang katawan ni Tian, nagulat siya. Nalaman ni Jiang Ba kaagad na nalampasan ni Tian ang martial apprentice stage. Lumapit siya kay Tian at tinanong siya kung gusto niyang lumakas sa mas mabilis na paraan. Nagtanong si Tian kay Jiang Ba kung may alam siyang paraan na makakatulong sa kanya. Sinabi ni Jiang Ba kay Tian kung nakainom na ba siya ng dugo ng halimaw. Akala ni Tian na baliw yata si Jiang Ba. Nang marinig niya ito, sinabi niya kay Jiang Ba na hindi pa siya nakainom ng dugo sa kahit anumang halimaw. Sa isang mayabang na hitsura sa kanyang mukha, sinabi ni Jiang Ba kay Tian na ang tanging dahilan kung bakit nag-improve din siya ng mas mabilis kaysa sa iba, ay dahil siya ay umiinom ng dugo ng halimaw. Nagulat si Tian nang marinig niya ito. Hindi siya makapaniwala na ang dugo ng halimaw ay kayang mapabuti ang mabilis na pag-cultivate ng isang tao. Nang hinayang siya ng mapagtanto, na maaari siyang makakuha sana ng maraming dugo mula sa Silver Moon Wolf. Inihayag ni Jiang Ba kay Tian na mayroon siyang paraan upang makakuha ng dugo ng ilang halimaw. Tinanong niya si Tian kung interesado siya, na may curiosity sa mukha. Hiniling ni Tian kay Jiang Ba na sabihin sa kanya sa kung paanong paraan. Inihayag ni Jiang Ba kay Tian na ang mga higher-ups sa Linhai Base ay nagbukas ng bagong wild zone sa labas ng lungsod, at itinalaga nila ito bilang isang lugar ng pagsusulit para sa kanilang 5 major academy. Ang premyo para sa pagsusulit ay ang Monster Blood. Tinanong ni Tian si Jiang Ba sa level ng bagong wild zone. Sinabi sa kanya ni Jiang Ba na ang wild zone ay nasa mababang antas, at karamihan sa mga halimaw ay na-clear na. Ang natitira na lang ay ilang mga halimaw, na mga descendants ng mga nakaraang halimaw. Matapos marinig ang sinabi ni Jiang Ba, naniniwala si Tian na sulit na subukan ang pagkakataong iyon. Tinanong ni Jiang Ba si Tian kung gusto niyang sumali sa kanyang squad para makuha nila ang Monster Blood. Bakas sa mukha ni Tian ang pagtanggi, nang marinig ang alok ni Jiang Ba. Nagulat si Jiang Ba nang makita ang pagmumukha ni Tian. Sinabi niya kay Tian na isiniwalat niya ang sikretong ito sa kanya dahil tinuturing siyang mabuting kaibigan. Ngumiti si Tian at sinabi kay Jiang Ba na sa susunod na pagkakataon ay sasali siya sa kanyang squad. Sa pagkasabi niyang iyon, ay nagpasya siyang umalis. Nalungkot si Jiang Ba sa narinig. Sinabi niya kay Tian na hindi niya inaasahan na ganito pala siya ka-cold-hearted. Habang naglalakad, iniisip ni Tian kung gaano kapanganib ang pakikipagtulungan sa iba, lalo na kung malalaman ng mga tao ang kanyang espesyal na kakayahan. Nagpasya siya na kailangan niyang pumunta sa misyon na ito nang mag-isa. Tiniyak niya sa kanyang sarili, na tiyak na makukuha niya ang Monster Blood at makakapasok sa kaharian ng Martial Warrior. Makalipas ang 1 buwan, pumunta si Tian sa opisina ng kanyang instructor. Tinanong siya ng kanyang instructor kung bakit siya pumunta para mag-sign up, kung hindi siya nakatanggap ng imbitasyon sa pagsusulit. Tinanong niya si Tian kung may nag-leak ng impormasyon tungkol sa pagsusulit sa kanya. Sinabi ni Tian sa instructor na naging martial apprentice na siya, kaya kwalipikado siyang dumalo sa pagsusulit. Nang may pagkakontrabidang ngiti sa labi, sinabi ng instructor kay Tian na gusto pa niyang mabuhay sana sila bilang mga estudyante, pero mukhang sabik na silang mamatay ngayon. Pinato niya ng papel ang mukha ni Tian. Nang kunin ni Tian ang papel, nakita niyang ito ay kontrata. Ang kontratang ito ay tinatawag na Life Responsibility Agreement. Sinabi ng instructor kay Tian na kailangan niyang pirmahan ang kontratang ito kung gusto niyang sumali sa pagsusulit. Natahimik si Tian nang marinig niya ito.
Kinuha ng instructor ang atensyon ni Tian, habang ito ay natatakot. Sinigawan niya si Tian at sinabihang umalis na lamang, kung natatakot siyang mamatay. Nag-iba ang eksena, at makikitang umalis si Tian sa opisina ng instructor, na may ngiti sa kanyang mukha. Pinirmahan ni Tian ang kontrata. Pagkaalis ni Tian, ngumiti ang instructor at sinabing hindi malalampasan ang pagsusulit ng mga baguhang estudyante lamang tulad nila. Anya, pagsisisihan ng mga estudyante ang kanilang desisyon. Nag-iba ang eksena, at makikita si Yu na nagising kinaumagahan. Papasok na sana siya sa kwarto ni Tian para gisingin ito, pero napansin niyang maraming pagkain sa mesa. Nagulat siya nang makita ang iba't ibang ulam na niluto ni Tian. Iniisip niya kung anong okasyon ang ipinagdiriwang ni Tian, para magluto siya ng napakaraming pagkain. Habang tinitingnan ng iba't ibang ulam, may nakita siyang dilaw na papel sa mesa. Ang papel ay naglalaman ng isang mensahe na isinulat ni Tian. Isinulat ni Tian na may event ang kanyang paaralan, at babalik siya sa loob ng 3 araw. Nagulat si Yu nang makita ang mensahe. Iniisip niya kung anong klaseng event sa paaralan ang tumatagal ng 3 araw. Umaasa siyang hindi malalagay sa panganib ang kanyang kapatid. Nag-iba ang eksena, at makikita ang isang abandonadong wasak na lugar. Hindi mabilang na mga martial artist ang nagtipon sa lugar na ito. Sa 5th Academy Section, sabay tumayo ng matatag sina Tian at Jiang Ba. Laking gulat ni Tian nang makita ang napakaraming martial artist sa isang lugar. Sinabi ni Jiang Ba kay Tian na lahat ng nandito ay mula sa 5 major academy. Napangiti ang isang batang lalaki, na nakatayo sa tabi ng malaking lalaki nang makita niya ang mga estudyante mula sa 5th Academy. Sinabi niya na hindi niya inaasahan ang mga basurang estudyante mula sa isang basurang academy, na dadalo sa pagsusulit. Ang malaking tao, na nagkataong bodyguard ng batang lalaki, ay ngumiti sa narinig, at sinabi sa bata na pinapayagan ang mga estudyante at ang iba pa na manghuli ng mga halimaw sa panahon ng pagsusulit. Natuwa ang bata sa narinig. Sinabi niya na ang mga mahihina ngayon ay dapat makaramdam ng pagpapala habang hahabulin sila ng mga malalakas na halimaw. Tinuro ni Jiang Ba ang bastos na bata at sinabi kay Tian na ang pangalan ng bata ay si Imo Xiaobi, at siya ay isang henyo mula sa First Academy. Sinabi niya kay Tian na si Xia ang pinakamalakas sa henerasyon ngayon ng pamilya Theo. Nang marinig ni Tian na si Xia ay mula sa pamilya Theo, naiintindihan niya kung bakit siya mayabang. Habang nag-uusap sina Tian at Jiang Ba, isang batang lalaki ang pumasok sa kampo ng First Academy dala ang kanyang espada. Nainis ang mga estudyante sa First Academy nang makita ito, at sinimulan nilang sigawan ang batang lalaki. Lumapit ang bata kay Xia at sinabihan itong tumayo sa harapan niya, dahil gusto niyang pagputol-putulin si Xia. Ngumiti si Xia at tinanong ang bata kung gusto nitong matalo muli sa kanya. Nang makita ni Tian kung paano gumalaw ang bata patungo kay Xia, tinanong niya si Jiang Ba kung ano ang pagkakakilanlan ng bata. Sinabi ni Jiang Ba kay Tian na ang pangalan ng bata ay si Li Yunying, at siya ay isang henyong swordsman mula sa Second Academy. Si Yunying ay natalo na ni Xia nung nakaraan. Nang makita ng instructor ni Tian si Yunying, nagalit ito. Naniniwala siya na si Yunying ay isa pang mangmang na hindi alam ang kanyang lulugaran. Sinabi niya sa kanyang mga estudyante na mag-focus sa kanilang sarili at itigil ang pagtingin sa ibang bagay. Nagalit si Tian sa narinig. Hindi siya makapaniwala na napakatanga ng kanyang instructor. Nagsimula siyang mag-cheer kay Yunying. Sinabihan niya si Yunying na gawin ang kanyang best. Nagulat si Yunying nang makitang may nag-cheer sa kanya. Iniisip niya kung hindi ba siya natatakot kay Xia. Habang umiinit ang away ni Yunying at Xia, may gumamit ng mikropono para sabihin sa mga estudyante na ipinagbabawal ang labanan sa labas ng Wild Zone. Ang sinumang hindi sumunod sa panuntunang ito ay madi-disqualify sa pagsusulit. Nagalit si Yunying nang marinig ang anunsyo. Sinabi niya kay Xia na hahayaan niyang mabuhay pa siya ng matagal. Itinabi niya ang kanyang espada at sinabihan si Xia na aatakihin niya siya ng walang humpay, kapag nakapasok na sila sa Wild Zone. Ngumiti si Xia at tinawag si Yunying na isang walang disiplinang aso. Lumapit si Yunying kay Tian at sinabi sa kanya, na malakas ang loob niya para pasayahin siya. At tinanong niya ang pangalan ni Tian. Nagpakilala si Tian kay Yunying at sinabing galing siya sa 5th Academy. Inactivate ni Tian ang kanyang kakayahan at nakita niya ang talento ni Yunying.
Si Yuning ay may low-tier cultivation talent, at mid-tier sword talent. Nagulat si Tian nang makita ang isang disenteng talento niya sa espada. Inabot ni Tian ang kamay niya para makipagkamay kay Yuning. Sinabihan niya si Yuning na siguraduhin na malalampasan niya si Xia sa pagsusulit. Natuwa si Yuning sa narinig. Kinamayan niya si Tian at sinabing, dapat na maging magaling din siya sa pagsusulit. Sa sandaling nakipagkamay si Yuning kay Tian, may lumabas na status window sa harap ni Tian at ipinaalam sa kanya na matagumpay niyang nakopya ang sword talent. Pagkaraan ng ilang sandali, gumamit ng mikropono ang announcer para sabihin sa mga estudyante na magsisimula na ang pagsusulit. Pinuksan ng dalawang malalaking lalaki ang gate ng Wild Zone, at sinabi ng announcer sa mga estudyante ng First Academy na sila ang maunang pumasok. Kaagad pagkatapos nito, si Xia B at ang kanyang mga kapwa-estudyante ay sumugod na sa Wild Zone. Tuwang-tuwa si Jiang Ba nang makitang magsisimula na ang pagsusulit. Sinabi niya kay Tia na kailangan niyang humanap ng kanyang mga kasamahan. At sinabi nito sa kanya na magkikita sila sa Wild Zone mamaya. Sinabihan siya ni Tian na mag-ingat sa Wild Zone. Habang iniunat ni Yuning ang kanyang katawan, ipinaalala ni Yuning sa kanila na ang First Academy ay ang unang papasok muna sa Wild Zone. Pagkatapos nito, papasok na ang Second Academy na kinabibilangan niya, at huling papasok ay ang Fifth Academy. Sinabi ni Yuning kay Tia na ang mundo ay isang malupit at hindi patas na lugar. Sa pagkasabi nito ay agad siyang nagpaalam na kay Tian. Sa pag-alis ni Yuning, tumakbo si Tian sa isang kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, ay napatigil si Tian nang maramdaman niyang wala nang makakakita sa kanya dito. Ibinaba niya ang kanyang mga armas at binuksan ang window ng kanyang status. Tinanong siya ng system kung gusto niyang i-fuse ang mid-tier sword talent. Tinanggap agad ni Tian ang alok na ito. Nagsimula siyang makaramdam ng sakit sa buong katawan. Pagkatapos ng 2 beses na nararanasan niya, unti-unti nang nasasanay si Tian sa sakit. Napaluhod siya at nanggagalaiti sa kanyang mga ngipin. Sinasabi niya na dapat siyang maging mas malakas. Maya-maya, sumikat ang kislap ng liwanag at unti-unting nawala ang sakit ni Tian sa kanyang katawan. Tumayo siya at naglabas ng espada para subukan ang kanyang bagong kakayahan. Sa sandaling sinimulan niyang gamitin ang kanyang espada, sinimulan niyang putulin ang mga puno sa paligid niya sa isang nakakagulat na bilis. Matapos subukan ni Tian ang kanyang bagong talento, nagpasya siyang bumalik na sa kampo. Sa sandaling narating na niya ang kampo, ang mga estudyante sa Fifth Academy ay sinabihan ng pumasok sa Wild Zone.